Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collectives. So energy of collectives around this time. Two of Wands and reverse. You have no fire to pursue your goals. You have no passion. You have no enough will to pursue your goal. Like your goal to travel because you have no inner strength. At nag-overthink kayo collectives. Because you want to take what's for others. Yun ang pinag-isipan ninyo, nag-overthink kayo. Gusto niyo kunin ang sa iba, lumalabas dito. Nervous kayo, kinakabahan kayo. Oh. Hindi kayo makatulog. Why? You experience anxiety. Yung guide ko naniwala sa wag na nga lang. Ano na lang. Ayoko na sabihin. Well, ano to hindi sana judge, no? Sabihin ko lang totoo. You take what's for others. Ibig sabihin, you are greedy. You are greedy kasi gusto nyo kunin yung sa iba, yung para sa iba. Alam nyo, hindi para sa inyo. Gusto nyo kunin. Ay! Full of greediness nga daw kayo. Ito ay hindi makaresonate ang lahat dito, ha? Many daw. That's why lumabas dito many. Many talaga yung yung greedy Many. Most humans are greedy. Oh yes, sabi ng guide ko, yes. Most humans are greedy. To the point na agawin yung hindi para sa kanila. Hindi naman para sa kanila. Not all, but marami. Marami ang greedy. Kaso lang, warning ni Jesus Christ niyan, ang mga greedy ay hindi magmamana ng aking kariyan, sabi ni Jesus Christ. So, ibig sabihin, hindi mabubuhay muli, hindi masisave ang mga greedy. Pero sa kabila ng warning ni Jesus Christ, there are still greedy people. Many pa rin ang greedy. Because you want to enjoy life and celebrate. That's why you want to take what's for others. Hindi enough na rason yun. Hindi nga para sa inyo. Gusto nyo angkinin, gusto nyo agawin, gusto nyo dayain para magpasa inyo. It's a sign of evil. You will be chained and stagnant. You will be chained and stagnant. More information with this hangman.
You will ended, chained and stagnant. Because God is in control. Mag-uumpisa na pakita ng God ang galit nila, ng God sa inyo, mga greedy. Magrason kayo na tao lang kami, hindi kami perfect. Yan ang mga rason ng mga ganyan. Tao lang daw. Pero hindi kasi yan acceptable sa God kahit kay Jesus Christ ayaw niya masave yan yung mga greedy sa totoo lang nila yung mga pare na okay lang sa mga pare kahit nung panahon ni Jesus Christ, di ba, kalaban na ni Jesus Christ yung mga leader ng simbahan kasi hindi naman makatwiran, di ba, kasi hindi naman mababase yan sa kung ano sinasabi sa simbahan. Meron ng mga pare na sa totoo lang, rapist. Meron mga pare na sa totoo lang, may ginagawa silang patago kahit anak nga nila nira-rape nila. Nagagawa nila yun noong unang panahon. Pero hindi naman lahat. No? Kaya may mga pare doon sa impyerno. Hindi porket pare tama na yung sinasabi. Madalas ay quoted. Ayaw din nilang masira ang kanilang image sa mga tao. Gusto nilang makibagay. They can't hurt the feelings of many. So that many people will still believe in them. Ayaw na maka-hurt ng damdamin ng mga tao. Kaso lang, pagdating sa truth from God talaga, may rules talaga ang God. At madami talaga ma-hurt sa katotohanan from God. Nag-umpisa na ipakita ng God yung galit niyo sa inyo. Meron siyang gagawin. Merong payamanin tong God. Merong gawing mayaman ang God. Dahil galit siya sa inyo, mga greedy. At the one who is ape or yung ginagawa nyo ng deceit na gusto nyo angkinin yung sa kanya, yung para sa kanya. Para sa kanya yun hindi naman para sa inyo. Gusto nyo nga lang nakawin, agawin yun para sa kanya. Yan ang yayaman. Magiging wealthy yan. Magiging masagana ang buhay niyan. At may ibibuild yan with the people na maging ka-team niya or meron siyang mga kasama na they will build together. O pwede magkaroon ng teamwork sa kanila na mahal talaga siya. Hindi dahil ginayuman niya. True love. Ito ang true love. Ang true love, walang gayuma yun. Hindi mo kailangan maggayuma para lang mahalin ka. Di ba?
Hindi mo kailangan manggayuma eh. Para may taong magmahal sa'yo. Para mahanap pa yung taong tunay na magmamahal sa'yo, na magmahal talaga sa'yo at tumanggap sa'yo kung ano ka. Hindi mo kailangan manggayuma. And besides, ang gayuma ay witchcraft. It will destroy a person's soul. Yung mga nanggagayuma, akala nyo, hindi tatapon hanggang sa impyerno. Tatapon hanggang sa impyerno yan kasi yan ay witchcraft. Pagpapractice ng witchcraft yan. Ngayon, sige sila gawa ng gayuma, wala din silang sisihin. Pag namatay sila, doon sila sa impyerno. Dahil yung rason nila ng mga tao na yun, walang perfect tao lang daw sila. Bahala sila. Bahala sila, buhay nila yan. Nakita nila yan sa kabilang buhay kung ano yung result ng kanilang mga decisions in life. So, sa kabila ng warning, sige pa rin sila. Sige, no? Sige, kahit demonic, sige. Di ba? Ang God, hindi yan kagaya ng mga tao na kahit mali, intindihin at unawain o konsintihin. Iba yung God. May rules ang God. Yan, kung sige ka gawa ng kasalanan ng tao, lalo kung demonic yan, hindi lang kasalanan, ay no doubt kung saan mapunta ang kanilang soul ng mga tao ganyan. So, balak nyo nakawi no. Sama. Ang evil. Ang evil. Ito pa ang dahilan kung bakit gusto nyo nakawin. Tingin niyo hindi deserve nung tao yung kung anong para sa kanya. Kaya gusto ninyong nakawan. Eh, sinong deserve? Para nga sa kanya, kayo sa inyo. Feeling ninyo sa inyo bagay. Kayo ang deserving kasi nga narcissistic kayo. Oh. Tapos pag na-hurt kayo sa sinasabi ko na totoo naman, maghangad kayo ng justice. Makarma ako kay nasaktan kayo. Actually, hindi ko kasalanan eh. Kasalanan nyo. Kaya gumagawa ng kasama ako nagsasabi lang ng totoo. Actually, hindi ako takot sa karma. Kasi wala naman talagang karma. Alam niyo yung tinatawag nyo ng karma? Yung ginagawa nyo mga ritual at mga witchcraft, black magic, sorcery. Tapos pag napiktuhan yung tao, napiste ng witchcraft ninyo, mga manipulation, mga witchcraft, black magic, sabihin ninyo pag napiste na, ay karma, pero ginawa nyo ng witchcraft o pinagawa nyo sa marunong. Ganon. Di ba? Wala akong karma sa Bible. Meron punishment ng God, gagalit na yung God sa inyo. Mag-umpisa na magpakita ng galit ng God sa inyo. So, ito ay, baka yung iba dito, viewers ko, wala naman ginagawang ganyan, kundi naman greedy. Malamang yan ay yung gumagawa sa inyo ng mga, yung gusto angkinin nyo sa inyo guys ba. Hindi daw deserve. Alam nyo, nasabi yan ng mga narcissistic. Tapos kagaya ng mga inggitira, no? Kukulamin nila yung taong kinainggitan nila, sabihin nila mayabang. Confident lang, mayabang na daw. Nagsasabi lang ng totoo, mayabang na daw. Actually, yung yabang, yung nagmamayabang ka ng... Yung term na mayabang, para sa akin, ang taong mayabang, yung nagyayabang ka ng wala naman.
Para bang ampa, wala namang laman. Yung niyabang mo, hindi naman totoo. Search nyo na lang kung ano yung mayabang. Search ko mamaya. Search mo mamaya para liman ko ano ba yung word na mayabang. Boastful. Mahilig mag-boast. Magyabang. Ay, may ganito ako, may ganyan. May ano ako, may car. Yun pala kay inarkilala. Yan, di ba? Yung ganun may mayabang. May mansion ako. Sabi nga gano'n. Di ba gano'n yung mayabang? Boastful. Pero, yun pala kay, pumunta lang siya dun sa mansion ng iba. O, di ba? Ganun yung term ko. Ganun yung pagkaintindi ko sa mayabang eh. Yung kwento ng kwento, hindi naman totoo yung kinikwento. Yun ang pag-aalam ko sa mayabang. Boastful. Pero magkwento ka kung anong meron ka dahil proud ka lang. Kasi dahil sa pagsisikap mo, wala naman siguro masama dun kung meron naman talaga, no? Mare, yung iba kasi makita na naman pera ka, nakita nila kahit hindi mo naman intention ipakita sa kanila pag mayabang. Sabihin nila mayabang, may pera ka sila wala. Tapos mangulam pa sila. O sinong masama? Natural sila. Sinong evil? Sila. Sinong demonyo? Sila. Kagaya niyan. Hindi daw deserve. Narcissistic. It's a sign of narcissism. Disorder. Narcissistic. Alam niyo yung totoong narcissistic, guys? Ni mag-admit ng kasalanan nila, hindi nila magawa. Ni mag-sorry. Ni manghingi ng pasensya. Kahit sila pa ang may kasalanan. No? Hindi nga nila magawa eh. Yun ang mga totoong narcissistic. Hindi marunong umami ng mga pagkakamali nila at mga kasalanan nila. Ang totoo, sila talagang nag-umpisa niyan. Dahil gusto nila makapag-compete. Eh, kung hindi nila kaya makapag-compete, try nilang hilain yung taong pinagkukumpitan nila. Destroy nila sa pamaraan ng pandaraya. Witchcraft, kadalasan number 1 yun ang ginagamit ng mga narcissistic. Yun nga lang, confidence, sabi nila mayabang. Kasi kulang yan sa confidence yung mga narcissistic. Yan yung mga taong puno ng insecurities. Oh. Kasi, bakit sila kulang sa, sa confidence? Mahilig sila makipag-compete. Mahilig sila kumpara yung sarili nila sa iba. Hindi sila marunong makontento sa kung ano sila. Gusto na ikumpara yung sarili nila doon. Pag alam nila na, ay, masigit siya, ganun. Tingin niya, mas blessed. Kahit pinagsikapan naman ng tao. Tapos pag alam nila masigit, sirain nila, pagtulungan nila, maghanap sila ng mga akuntsaba na pagtulungan daw nila pabagsakin. Kaya wala sila eh. Kung anong meron yung tao na yun. Diba? Ganun yung mga narcissistic. Puro competition sa buhay ang laman ng utak ng mga yan. At panghihila ng iba. Yan o. Narcissistic. Hindi yan makapasok sa realm ni Barbalo. Kahit sa Garden of Eden. Kahit sa kaharian ng Jesus Christ. Well, ay, tingnan nyo. Greedy. May ginagawa itong mga to. Something evil. Demonic daw. Demonic. Kaya gusto angkinin. Ang hindi naman para. Kaya gusto nyo angkinin ang hindi para sa inyo. Deceit. Yan ang ginagawa yun.
And then, thank you. Ten of Swords. And Queen of Wands. Lalo sa realm ni Barbelo, mas bigpit doon. Kahit nga lang sa karya ni Jesus Christ, hindi na ako makapasok eh. Mga greedy. Doon pa kaya. Doon pa kayo sa realm ni Barbelo. Doon pa kayo sa langit. Seven the realm. Mas strict doon. Only righteous souls ang pwedeng makapasok doon. Actually, yung mga righteous souls doon, yan dinadiretso sa Garden of Eden. Doon talaga yun. Kasi match yung atmosphere para sa mga humans doon. Di ba may mga trees? Kasi kung sa heavenly realm, iba yung atmosphere sa heavenly realm. Actually, magkadugtong lang yan. Pero mas fit kasi doon sa dito sa Garden of Eden yung mga tao. Kasi humans are made of soil. No? Diba? They are made of soil. Gawa ang tao sa soil. Hindi kagaya ng mga anghel gawa sa fire. Yan, kagaya ng seraphim gawa sa fire. Hindi naman made of soil ang mga anghel. Ang gusto nyo kasi masaktan siya. Ay, ano bang ginawa niya sa inyo? Bakit kayo ganyan? Greedy kayo. Gusto nyo mawalan siya ng confidence, strength. Ang tanong, maliligtas kaluluwa nyo. Hindi nyo naisip yun. Kontrabida. It's a sign of kontrabida and narcissism. Kontrabida kung babae, kung lalaki, kontrabido. Yan ang mga sabi ng guide ko, yes, kontrabido daw kayo. Eh, ay, natatawa ako eh. And, kontrabida, sa turn na gano'n, no? Kontrabido. Yan ang mga kontrabida. Oh, isipin niyo yan, oh. Gusto niyo yung ma-deeply hurt siya, oh. O, di ba? Ano yan? Mabait ba kayo sa tingin nyo? Hindi kayo mabait. Ang sama nyo. Wala nga kayong awa eh, based sa observation ko. Hindi nga para sa inyo eh. Agawin nyo eh, nakawin nyo. Gawa nyo pa ng demonic eh. Yung mga inaapi nyo, yung mga gusto nyong pinsalain, mga narcissistic, yan ang mga kadalasan ng mabubuting tao na nakatulong pa sa kapwa nila, sa mga victim, sa mga kahit hayop malamang at mga tao na kawawa. Madami daw tinulungan nga yan eh. At siguro pa konti-konti. So many daw natulungan yan. Oh, kayo pa miss yung ginagawa nyo. Oh, tingin nyo masave kayo yan. Gusto nyo pa angkinin yung sa iba, sa kanya. Tingin nyo masave kaluluwa niya. Tapos sabi nyo, sino ka naman para mag-judge? Malaman nyo sa bilang buhay. Hindi ko kailangan ipagmalaki. Hindi naman kailangan. Mas maganda yung kayo mismo ang makakita
At Diyos na ang magsabi sa inyo, sa harap ninyo. Maanghel na, o God. Ewan ko lang kung ang karap ni God, ha. sa kabilang buhay, ha. Ay, nako. Kasi ang alam ko, pag namatay yung tao, harap yan sa God, di ba? Para i-judge na yung soul niya kung saan siya ilalagay. Yan. Yes. Yan ang alam ko eh. Ang pride kaya to. Alam pa. Gusto nyo din patagalin. May mga gusto kayong patagalin, pabagalin. Na offer. May ginagawa kayo ng parang pinapadili nyo. Para hindi na ipaglaban nitong person na ito at ng kanyang may person siya, no? Or para hindi niya ipaglaban yung kung anong para sa kanya, para mag-give up na lang siya ba. Ganun ginagawa ninyo. May pagtutulungan pa sa inyo eh. Tapos para i-let go nyo na lang, i-release nyo na lang, ganun. Ay, gusto nyo pating patayin itong tao na para sa kanya yung kung ano man yung para sa kanya, para hindi niya na ma-receive kung ano yung para sa kanya, para hindi na mag-offer yung mag-offer sa kanya, kung may offer man na cup of love o kung ano yung para sa kanya, no? Hindi niya na ma-receive. Kaya gusto niyong patayin. Ay, abo! Kaya gusto niyo ang kinin yung kanya, yung para sa kanya. Ay, naku, kayo magagalit talaga. Mag-umpisa na pakita ng God sa inyo. Galit ng God, oh. Tingnan niyo. Grabe. Grabe. Itong 10 of Cups. Gusto ninyong kunin yung happy family. Ang dami namang opportunities, no? Kahit sa ang areas ng buhay, just to be happy and build your own family. Pero bakit? Yung kanya, yung para sa kanya, ang inyong gusto ang kinin. That's why nag-risk kayo. Clarify ko muna. This is spiritual. Merong spiritual dito na with the number 7, driven by spiritual mission. May mag-request para mapangasawa niya ang tao na yun, na yung gusto ninyong angkinin sa tao na yun. May mag-risk sa kanya na bubuo sila ng family. Si King of Pentacles in reverse. Unrooted, ungrounded siya ngayon. Uncomfortable. Pero goal-driven siya at naliwanagan na to. Naklaruhan na tong isipan niya sa lahat-lahat. Oh my gosh, grabe. Hindi na din guarded. And inspired and positive.
Hala, grabe sa mga tao pala ito. Parang demonyo lang ugali, no? So hanggang dito na lamang guys for collective reading.